Go! Good evening po sa ating lahat at welcome naman po sa ating YouTube channel na tayo ngayon ay ito, mga galap lang naman ng balita. So, ito tayo ngayon sa controversial na si General Torre. Ito ang unang interview niya. So, atin pong pulsuhan kung ano yung mga sasabihin niya dito at siyempre kung ano yung salubin niya sa kanyang pagkakasibak sa pwesto. So, let's go. General Torre, pasok. Andito, naghahanap buhay. Okay. As to the nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Sir, sabi nyo nahanap buhay. What do you mean by that, sir? Pumasok ko sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app at nakakita ko na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa inyong position. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Ano po, pero sir, tatanggapin niyo kung meron? Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Pero nakausap na po kayo ng presidente? Executive privilege, pwede. Okay. Sir, you think yung pagtanggal sa inyo has anything to do with yung binawi na mga appointments mo? I'll make that will be included in my statement in due time. Hindi sa ngayon. Sir, ano pinag-usapan niyo ni Senator Laila? Ano po pinag-usapan niyo? Ma'am, cake delivery po. Seriously speaking, when I was the chief PNP, Congressman De Lima was among the first visitors in my office. Nakita niyo naman yan, we published it. She visited me and we talk about things. So sa ngayon, I just reciprocated the gesture. I found out that it's her birthday today. Actually, alam ko matagal na. So, I just really wanted to wish her well on her birthday. Kaya nagdala lang ako ng simple cake. Yun lang. Ano pinag-usapan niyo, sir? Happy birthday. So you think beyond repair na yung relationship mo with the present group of officials under this administration, or are you still open to dialogue or yung pag-premise yun ng question na beyond repair, para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman ah. It's all the President's choice, ang sabi niya. So, which I support it. kayo, sir? Wala po. Of course we are. Tumawag daw siya 5 beses, di niyo raw sinagot. Sabi niya naman, di ba? Siya rin naman nagsabi na nasa dinner ako. Well, sa ako na yan, alam mo, di ba? Even in the PSA, in the police service anniversary sa aking demonstration sa president nung ating capability sa 911 and 5 minutes response, ano ba ang na-highlight doon? Napakabagal talaga ng internet. So, things happen sa mga ganong comment. It's just so unfortunate na napaka bad timing nung mga calls niya. Kaya hindi ako naka-return call, hindi ko rin na-receive. Sir, despite po ng pagkakaalis mo sa PNP, ano po yung proud kayo na nagawa ninyo? Proud to be. Laging tagline namin yan, di ba? I came from a unit na ang tagline ay proud to be. Until now, proud to be PNP. Ayun ang pinaka-tagline kung naghahanap ka ng tagline. Sir, wala po kayo sama ng loob? Wala po kayo sama? Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sir, conspicuously absent kayo dun sa turnover. So, yung optics dun parang nasabi. Because there's, up to this moment, there's no turnover to speak of. Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP
so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No, Kasi out of the service So- na yun, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun, sir? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Dahil hindi po kayo nandun sa turnover? Eh, that is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi na po naisip pang mag-early retire. Wala sa... That will be part of my statement in the coming days. Sir, bukas pa daw yung NBI kasi, sir. Position. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo, umalis na daw po ba kayo? Sa quarters? Oh yes, kahapon pagka the assumption of office of the new chief PNP is around lunchtime. I left the house before dinner. Did you see? Kasi ako naman ay tumira ako dun, but you know, with the reality in mind that anytime you can be yanked out because it's just a temporary housing and quartering. So it's not very difficult for me to leave it. With the family. Yes, with the family. Sir, would Sir, you your have done message to things your differently? Your message to your Coming, sir. supporters po. Message. Sino yun? Mga Your supporters, tao, kasi people, oh. bumuhos po yung suporta para sa inyo. Hindi naman ako naniniwala na ganun karami yan. Sa akin lang, salamat lang sa kanila. Pero you know, I really appreciate the gesture. I really appreciate the support and the love. But huwag kayong mag-alala. Ako'y okay. Sir, I'm sabi okay. niyo sa statement ninyo, ang tunay na tagumpay. Sorry, sir, would you have done things differently? Pag-isipan ko muna yung sagot na yan. Sabi mo sa statement mo, ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. What do you mean by that? Ay, pulis pa rin naman ako eh. Ay, makakita ko ng rambol dyan. Ay, makikita nyo ako siguradong manghuhuli ng nagrarambol dyan sa kalsada. Count on it. May makita kong may madaanan akong rambol sa kalsada, maniwala kayo. May huhulihin at huhulihin tayo dyan. At, Yes, kasi hindi pa naman siya hindi pa naman siya retire. Pero, narinig ko yata na isinupunan niya yung 4-star general niya. Ewan ko. Hindi ka narinig kasi mahina yung audio natin. So, balikan na lang natin mamaya kung ano yung nasabi. I'm still duty bound to keep the peace. May pinag-uusapan na ba po kayo na tanggapin anuman ang posisyon na ibibigay sa inyo ng presidente? Yun nga sabi ko, let's wait first for the official statement or announcement regarding that matter. So, regardless of that, you're still ready to serve government in whatever capacity. I'm still serving the government. Hindi, beyond PNP. I mean, yung general mindset mo lang. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm So still a policeman. Still willing to serve. Kung hindi ako willing, di umalis na ako. You still support the president? Of course, of course. Sir, your message to the president, Ay, if there's any... executive privilege na. Kung ano man yun, kami na dalawa mag-usap, no? new PNP chief, sir, message? I wish him well. I wish General Nartat as well. He's a very good officer. May napag-usapan po ba ni Kong Leila about 2028 plans? Pulis mo ako, hindi ako pwedeng... First and foremost, kung plans ha, kung plans, unang-una wala akong pera na para sa trabahong yan. Naku po, Diyos ko, I'm really so far from reality. Sir, sabi ni Senator Ping, parang umover daw yung authority, paggamit ng authority. I always respect the opinion of everybody, especially from a former chief PNP. I took note of it and reviewed my actions. Now, whether I agree or not, I'll just include it in the statement. You can deduce it from the statement that I will make. Kailan yan? When do we expect it? This week? Next week? Ay, para mag-prepare din kami. Kailan, sir? Kailan kayo maglalabas ng statement? I can't really give a timeline on it. I took a leave, I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long, sir? For how long? I'm mulling about it kasi syempre for approval of the chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave, my... Sir, bakit ngayon lang? Nagtatawid. Obviously, I need the time. I need the time off. So, I need the time off also to answer
reporters. Sir, paano kasi Sir, What were your thoughts? Anong naramdaman mo when you learned about itong pag-release sa'yo? I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Reading myself, ganun lang. Nothing new. General, you have any regrets, sir? Regrets? Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay, pero I am not very sure if this is one of them. Meron ganun, pero things na talagang major regrets or major things that I have, that I really think. So ayan, putulin na natin po. Yun lang po yung nakuha nating interview kay dating Chief PNP. So dako naman po tayo dito sa Dahig at ating kumustahin ang ating Tatay Digong dahil balita ko first time daw na nagkasama-sama yung magkakapatid at nagtipon-tipon dito sa Dahig. So atin pong dahil tingnan natin yung interview ni Ma'am VP Sara, sa ating VP Sara. So kailan po tayusin natin Okay. Excited na po magpa-picture ang lahat, pero before that po, first time po na nakita kayong magkakapatid na dumalaw kay Tatay Digong. Una po, meron bang special reason na request niya kayo na sabay-sabay? At ano yung mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dagaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? Nagsabi siya kay Veronica, kay Kitty, na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siyang mga sasabihin. So nag-schedule ngayon. Nandito kaming tatlo during sa shift or sa kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, binigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detention unit dahil pinayagan nila na 4 na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasing limit sila sa pagbisita. But binigyan nila kami ng isang bisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pong mensahe niyo sa inyong 4? Yung ma-share niyo lang, hindi naman masyado personal. As a father, yun yung message niya bilang ama, personal na buhay namin at sa politika. No? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So yun yung mga general topics na napag-usapan kanina. Anything you can share po, lalo na doon sa politika? Wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero napapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week, nung 3 na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming 4. So masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi 3 sabay-sabay, 4 sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Basti na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, medyo siguro, na-miss niya yung ganon, na discussions.
na labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At masaya siya na nakabisita kaming 4. VP Inday, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung 2 paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos din yung circulation. Minasahe yung 2 arms niya, yung likod niya, yung kanyang leeg. Minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako nung isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendo doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. Huwag daw bumili ng snacks doon kasi sobrang taas ng kanyang sugar ngayon at gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So pinagbawalan siya kumain pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas, kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsaspike yung kanyang blood sugar. So, pinagsabihan kami wag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes, personally, VP, sa'yo. How do you feel? Hindi ko naisip yun Hindi ko naisip yun First time ba natin na 4 na with Papa? First time? First time since birth? Sa pagbisita, VP. Wala akong feelings. Wala. Hindi ko naisip yon. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming 5. So, binigay namin sa kanya yon. Thank you, VP. VP, first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed, although there is a pending MR? Tagal na nun Wait lang. Na-inform mo siya, di ba, no? Oo. I think, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung impeachment ganyan. Ayun. Yun yung sinabi. Extremely proud. Hindi kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your future political plans? Tatay Digong? Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or he's waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of your father during that time today daw. What is your... Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? I think it is best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano yung... I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well. So. CIA, sino tanongin mo? Sino ka CIA? VP, ngayon lang yung nagdemanda si Yorme, Mayor Isko.
kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. What's your opinion, at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects? Yes, oo. Trabaho ng trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no. So based on their audit or based on investigation sa DPWH, kung hindi man dahil sila yung iniimbestigahan based on NBI or special committee ng DOJ na mag-imbestiga, dapat talaga pagpanagutin yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard projects dahil delikado yun sa mga mamamayan. At saka, huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am you have information dun sa dati kayong Deputy Secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng proyekt ng parte sa DepEd? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diniretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.V. Estrada. Pero nung nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. And ma'am, any comment dun sa latest na sinabi ni BBM na lifetime check daw yung mga official? Oo! Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. So yun. Yan lang po. Okay. At kailangan ko magpasalamat. Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami.
Dahil unang-una, sigurado kami, yung dasal ninyo araw-araw, ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, kanina na-mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. We mentioned you, and then he smiled kasi ano daw, noong nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo na mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya, sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kay dating Pangulong Duterte. SMNI. Yes. Last question. Oo. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration, ha? Dahil wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. 2028 daw. Sa September 23, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino? Wala pa tayong, antayin na lang natin ang announcements ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20 at 21. Yes. 20, tatlong araw na. 22. Actually, ma'am, it's from 19 to the 24th. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 19, 6 days. Okay. September. So merong pagtitipon ang mga Filipinos dito sa The Hague. September 19 until September 24. 26 yan. So, yun yung mga mangyayari sa we will also buwan ng have the September. exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that yes. Okay, sige. Okay, sige. Reinstall the exhibits. Maraming salamat Maraming salamat sa suporta ninyo. And sa 20 and 21, meron din sa Japan. Malaki yung hinanda ng Filipino community sa Japan, September 20 and 21. Nagpapasalamat kami na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming salamat. Hanggang sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Yes! Malaki rin ba? Yes! Sigurado kayo? Yes! Thank you, VP. Opo, salamat. Thank you. Yes. Doon po ang pila. So, ayan na po. Yun lang po ang ating video sa ngayon at sa lahat ng mga nandyan sa The Hague, ingat po kayong lahat at patuloy po tayong babantayan. Hindi po tayo alis dito sa flood control na ito. Patuloy po nating babantayan ito. Lalo-lalo na nandoon yung ating isang masigasig na senador na si Senator Rodante Marcoleta. At saka sa tulong din ng mga iba nating mga senador dyan. Siyempre siya ang chairman doon na naway may mga taong managot sa mga ginawa sa ating mga flood control na ito na napakalaking pinsala hindi lang po sa kabuhayan ng ating mga kababayan kundi pati ang mga pinalasubas na budget, mga pinagbubulsang budget na ngayon malamang ay magtuturuan na itong mga ito. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating maliit na channel ay nandyan lang po ang subscribe button at pakishare na rin po para kumalat itong mga ganitong video at naway mabigyan pa tayo ng lakas upang may pagpatuloy yung ating ginagawa. So maraming salamat po. Syukran.